Pinakasalan lang pala siya ng mister para ipakonvert sa relihiyon nito. Pero nang hindi siya pumayag, doon na gumuho at gumulo ang kanilang relasyon. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Noong taong 2012, isang babaeng nagngangalang Priya na 23 taong gulang ang nagpasyang lumipat sa isang maliit na pinapaupahang bahay sa may Modinagar, Uttar Pradesh, India. Kasama niyang nanirahan doon ang kanyang anak na si Kashish na may edad namang 2 taong gulang. Bagaman hindi naging madali ang buhay para kay Priya, naging determinado naman itong kumita ng pera para suportahan ang kanyang sarili at ang mga pangangailangan ng kanyang anak. May nakuha itong trabaho sa kalapit na beauty parlor para sa tuwing nagtatrabaho siya doon ng ilang oras, madalas niyang kinakailangang iwan ng matagal ang kanyang anak sa bahay. Sa kabutihang palad hindi naman ito mag-isa dahil may isa pang dalagang naninirahan doon na tumutulong kay Priya upang bantayan ang kanyang anak. Gawa ng kabaitan ni Chanchal Chowdhury sa mag-ina, naging matatag pa ang kanilang pagkakaibigan sa paglipas ng panahon. Bago lumipat si Priya sa bayan ng Modinagar, nanggaling ito sa Luni na bahagi ng syudad ng Ghaziabad kung saan naninirahan ang kanyang mga magulang. Taong 2010, nagpakasal siya sa isang lalaking nagngangalang Rajiv na nakatira sa Modinagar, ngunit ang kasal na iyon ay nagdulot ng maraming gulo sa kanyang buhay. Hindi boto ang kanyang mga magulang kay Rajiv pero nang hindi na idinetalya ang eksaktong dahilan kung bakit, ang hindi pagsasang-ayon ng kanyang ama't ina sa kanilang kasal ay nagsanhi para lumayo ang loob nila sa isa't isa. Bilang resulta pagkatapos ng kanilang pag-iisang dibdib, nawala na rin ito ng kontak sa kanyang pamilya dahil sa tuluyan nilang pagtatakwil sa kanya. Ilang taon pagkalipas ng kasal ng dalawa, biniyayaan naman sila ng isang anak na pinangalanan nilang Kashish. Nakatira sila nun kasama ng pamilya ni Rajiv sa iisang bahay at sa maikling panahon, naging matiwasay at masaya naman ang kanilang pagsasama lalo na nang dumating ang kanilang anak. Gayunpaman sa pagdaan pa ng ilang buwan, ang dating maayos na relasyon ng mag-asawa na puno ng pagmamahal ay ngayon unti-unti nang nagsimulang magkalamat. Nauwi sa malalaking pag-aaway ang kanilang maliliit na di pagkakaintindihan hanggang sa kalaunan hindi na nila ito nakayanan at tuluyan na silang nagpasyang maghiwalay. Mula nun umalis na sa poder ng pamilya ni Rajiv si Priya at isinama din niya ang kanilang anak. Nang mga panahong iyon, naisip niya naman na bumalik sa kanyang mga magulang sa pag-aakalang tatanggapin siya ng mga ito dahil sa kinakaharap niyang matinding pagsubok. Pero sa kasamaang palad, tumanggi silang suportahan o tulungan man lang siya. Nang walang ibang matatakbuhan, nagpatuloy si Priya sa kanyang buhay nang nagdedesisyon na igugugol na lamang niya sa kanyang anak ang kanyang pagmamahal at oras. Pagkalipat nila sa Modinagar, doon naman nila nakilala ang naging kaibigan niyang si Chanchal na siyang tumulong kay Priya para makakita ng trabaho sa kalapit na beauty parlor. Sa pamamagitan nun, unti-unti siya nakakuha pa ng maraming oportunidad kung saan minsan kinukuha na rin itong makeup artist para sa mga kasal at iba pang events. Iyon ang nakatulong kay Priya upang makabangon kahit papano sa kanyang buhay. Taong 2014, may nakilala naman si Priya na isang lalaking handa siyang tanggapin at pati na rin ang kanyang anak. Pakiramdam niya noon nahanap niya na rin sa wakas ang tamang tao at maaari na rin siyang magsimula ng bagong buhay. Nakilala ni Priya si Amit Gurjar sa Facebook at ang isa noon ay nagtatrabaho naman sa Meerut nang nagnenegosyo ng bookbinding at nang kumukuha ng mga kontrata mula sa publishers na nagpapaprint ng mga libro. Nang tumagal pa ang kanilang relasyon, iminungkahi ni Amit kay Priya na lumipat na lang sila ng kanyang anak sa Meerut para sila magkasama na. Bukod pa doon, nangako rin siya kay Priya na magbubukas daw siya ng beauty parlor para sa nobya upang makapagpatakbo na siya ng sarili niyang negosyo at matupad ang kanyang pangarap. Kaya nang nasasabik sa magandang alok ni Amit, masayang sumang-ayon ng isa. Pagkalipat ng mag-ina sa Meerut, tumira muna ang tatlo sa isang nirerentahang bahay gawa ng wala pa silang permanenteng tirahan. Hindi rin nila naitayo kaagad ang beauty parlor noon kaya si Amit muna ang pinakasumusuporta sa kanilang lahat kasi kinakailangan na ring huminto ni Priya sa kanyang dating trabaho. Inassure din naman siya ni Amit na hindi niya na kailangan mag-alala dahil ito na raw ang bahala sa lahat kaya pwede na itong mag-relax na lang sa bahay. Sa sumunod na mga taon, naging maayos naman ang pagsasama ng dalawa kung saan naging mabuting ama din si Amit kay Kashish.
Nang lumaki pa nga ito, nilalabas niya ang mag-ina para mag-shopping o mamasyal tuwing weekends o di naman kaya ay para manood ng sine. Ngunit sa kabila ng mga magandang bagay na nangyayari sa kanyang buhay, hindi naman kinalimutan ni Priya ang kanyang kaibigang si Chanchal. Regular pa rin silang nag-uusap at minsan nagkikita pa nga sila ng personal para kumustahin ang bawat isa. Taong 2015, nagpasya namang magpakasal si Priya at Amit sa ilalim ng pagsunod ng mga alituntunin ng Hindu. Lumipat sila sa isang bahay pagkatapos nun sa isang lugar na bahagi ng Kashiram Colony ng Meerut kung saan ang bahay na iyon ay binili ni Priya sa pamamagitan ng government housing scheme. Lumipas pa ang 4 hanggang 5 taon, mas naging maunlad rin ang kanilang negosyo at buhay pamilya nang patuloy na napapanatili ang kanilang maayos na relasyon. Nang mga taong iyon, nagsimula namang magpatayo ng isa pang bagong bahay si Amit gamit ang sarili niyang pera. Kaya ngayon malapit na silang parehong magkaroon ng kani-kanilang mga bahay. Bago mag-lockdown noong taong 2020, sakto namang natapos ang construction ng bahay kaya nagawa nilang makalipat na pamilya doon bago pa nagsimula ang pandemya. At noong March 24 nang inanunsyo ng gobyerno ang lockdown, doon na natigil ang paggalaw ng kanilang halos buong bansa. Sa sumunod na mga araw, patuloy na nakipag-communicate sa isa't isa sina Priya at Chanchal kagaya ng dati. March 28 mga bandang 11 a.m. Tumawag pa si Priya nun sa kaibigan na tumagal ng mga 19 minutes pero lingid sa kanyang kaalaman, iyon na pala ang huling beses na makakausap nilang isa't isa. Kinabukasan March 29, sinubukan ni Chanchal na tawagan si Priya ulit pero nang pagkakataong iyon hindi na sumagot ang isa. Sa kanyang pag-aalala nagpa siya itong tawagan si Amit at nagpaliwanag naman ito na lumabas lang daw sa gate si Priya at tatawag na lang ito pabalik sa kanya mamayang gabi. Pero bagaman bahagyang huminahon ang kanyang kaba, hindi pa rin maalis sa isipan nito ang mag-alala. Kailanman hindi pa nangyaring hindi sumagot si Priya sa kanyang tawag at bukod pa doon kung busy man ito, sigurado siyang mag-iiwan pa rin ito ng mensahe sa kanya. Dahil doon muli niyang sinubukang tumawag noong 11 ng umaga at pagkatapos noong tanghali pero sa parehong pagkakataon, hindi pa rin talaga sinasagot ni Priya ang kanyang telepono. Ang distansya sa pagitan ng tahanan ng dalawa ay mga nasa 11 na kilometro lamang, kaya ang ibig sabihin hindi iyon ganun kalayo. Gayunpaman dahil sa lockdown, hindi niya magawang basta-basta nalang bisitahin ng kaibigan kagaya ng dati. Ang isang nagpahirap pa sa sitwasyon, hindi niya alam ang eksaktong address ni Priya dahil ang alam niya lang matatagpuan ito sa area ng Parkapur. Sa paglipas ng oras, patuloy pa ang naging pag-aalala ni Chanchal kaya hindi siya tumigil sa pagtawag sa kaibigan kahit umabot na ng gabi. Pero kagaya lang kanina, hindi niya pa rin ito makontak. Mga bandang 9:00 ng gabi, muli niya namang tinawagan si Amit para magtanong kung nasaan na si Priya. Ngunit nagpaliwanag naman ito na wala raw sa modong makipag-usap ang kanyang asawa ngayon dahil nagkaroon sila ng pag-aaway. Nang puntong iyon para kay Chanchal, ang mga palusot ni Amit ay nagdulot lamang ng mas maraming pagdududa sa kanyang isipan at pag-aalala sa tunay na kalagayan ni Priya. Dumaan pa ang ilang araw, hindi pa rin nakakatanggap ng kahit anong message o tawag man lang si Chanchal mula sa kaibigan. At dahil hindi na siya nito kinakausap, iniisipan niya noong una na baka blinak na nito ang kanyang numero. Gumulo ang bagay na iyon sa kanyang isipan na hindi niya matanggal ang kanyang kutob na may maling nangyayari. Paulit-ulit niyang tinanong si Amit kung nasaan na si Priya nang umaasa makakuha ng kahit anumang balita hanggang isang araw nang masyado nang nakulitan ng isa rito. Nilahad niyang umalis daw si Priya kasama ng anak nito pagkatapos nilang mag-away. Ayon pa sa kanya during sa kanilang pagtatalo, sobrang nagalit raw si Priya kaya inatake siya nito at nasugatan pa ng kutsilyo. Pagkatapos nun, basta na lang daw itong umalis ng bahay, dala-dala ang kanyang anak na si Kashish. Binanggit niya rin na kumuha daw ito ng pera bago umalis kaya sinigurado niya si Chanchal na ligtas ang mag-ina. Ang isang ipinagtaka niya lang ay kung bakit siya nito pinaalalahanan na wag nang hanapin pa ang kaibigan kasi magkakagulo lang daw. Nang determinadong malaman kung ano talaga ang katotohanan, doon na nagdesisyon si Chanchal na mag-file ng first information report sa Parkapur Police Station na nagsasabing pinsan di umano niya si Priya. Pinaliwanag niya sa mga officers na ilang araw na siyang walang naririnig mula rito at na ito rin daw ay hindi sumasagot sa kanyang telepono. Bilang pagresponde sa report, agad naman nilang kinestyon si Amit upang alamin ang sitwasyon pero parehong kwento lang din ang sinagot niya sa mga officers at ipinakita pa nga niya ang sugat sa kanyang braso na sinasabi niyang nagmula di umano sa pag-atake sa kanya ni Priya.
Pagkatapos ng kanilang maikling interogasyon, walang pag-aalinlangan nilang clear out si Amit sa kahit anumang suspisyon. Pero sa kabila nun, hindi pa rin huminto si Shanshal na gumawa ng paraan para mapakilos ang mga pulisya. Paulit-ulit niyang tinawagan ang Pakarpur Police Station nang kinukumbinsi ang mga itong hanapin ang kanyang kapatid, subalit waribay walang sinuman sa kanila ang siniseryoso ang kaso. Sa bawat pagkakataong tinatawagan niya rin si Amit, sa halip na mag-alok ng tulong sa paghahanap, sinisigawan niya lamang ito at sinisisi pa na siya daw ang dahilan kung bakit umalis sina Priya. Sinimulan pa nga niya itong pagbantaan nang nagsasabing alam daw niya ang lahat ng sekreto nila ni Priya at pareho di umano silang nagtatrabaho bilang mga bayarang babae. Kaya kung hindi siya titigil sa pag-iimbestiga, i-expose daw niya ang lahat tungkol sa kanila. Nang mga panahong iyon, halos isuko na ni Shanshal ang pagpupursige sa paghahanap sa kaibigan, gawa nga nang wala namang tumutulong sa kanya. Iyon ay hanggang sa may nakilala siyang isang malakas at impluwensyal na lalaki na nagngangalang Manish Lohia. Isa itong aktivist na bahagi ng grupo kagaya ng Badrang at RSS na tumutulong sa mga ganitong kaso. Noong una daw, hindi din niya siniseryoso ang pag-aalala ni Shanshal sa kanyang kaibigan, pero nang nakita niya ang pagiging porsigido nito, nagpasya siyang makinig at tumulong sa kanya sa huli. Nang kasama si Manish at dala-dala ang suporta nito, noong July 14, nagipagkita si Shanshal sa Senior Superintendent ng Police SSP ng Meerut at muli niyang isinalaysay ang bawat detalyeng nalalaman niya sa nangyari. Sa kabutihang palad, sineryoso naman ito ang report ni Shanshal kung saan mabilis siyang bumuo ng crime branch team upang paimbestigahan ang kaso. Kabilang sa una nilang naging aksyon, ipinatawag nila si Amit Gurjar sa istasyon para hingi ng kanyang tulong sa paghahanap kay Priya. Noong simula wala itong sinasabing kahit ano, pero kalauna nang tinanong niya ang isang officer kung gaano pa siya katagal kailangang manatili sa istasyon, sinagot naman siya nitong makakaalis lang daw siya kung mahanap na nila ang mag-ina. Kaya nang nakakaramdam ng tensyon at pressure, doon na niya inamin ang ginawa niyang pagpatay sa kanyang asawa at pati na rin sa inaanak nito. Pero bakit nga ba niya ginawa ang karumal-dumal na krimen? Ayon sa salaysay ni Shanshal, pagkatapos ikinasal ni Priya at Amit noong 2015, madalas daw ikwento sa kanya ni Priya na para bang bigla na lang nagbago ang ugali nito. Bukod pa doon, may napansin rin siyang pag-iiba sa karaniwan niyang mga kilos, kung saan halimbawa na lamang kada araw ng Biyernes, naliligo di umano si Amit at nagsusuot ng magandang damit para lumabas. In-enroll din niya ang anak ni Priya sa isang English medium school at mula noon, tinawag na ng kanyang anak si Amit na papa at siya na rin ang naghahatid dito sa eskwelahan. Dagdag pa rito, palagi din daw niya sinasabihan si Priya na takpan ang kanyang ulo ng hijab kahit pa hindi naman ito kailangan sa relihiyon ng isa. At bagaman si Priya ay isang debotong tagasunod ng Hindu, kung saan regular siyang gumagawa ng mga ritual at mga panalangin, sinimulan rin siyang pigilan ni Amit na i-practice ang kanyang pananampalataya. Ang mga kilos niyang iyon ay nagtanim ng suspisyon sa isipan ni Priya na pagkalipas ng 3 taon nilang pagsasama noong taong 2018, nagpasya siyang imbestigahan pa ang mga bagay-bagay. Ginalugad ni Priya ang mga dokumento ni Amit na karaniwang nakatago at nang nakakuha na siya ng pagkakataon para ma-access ito, doon na niya nalaman na ang totoong pangalan pala ni Amit ay nakalista bilang si Shamshad sa kanyang Aadhaar card. Hindi rin pala totoo ang ipinakilala sa kanyang pagkatao ng kanyang mister dahil isa talaga itong Muslim na nagsisinungaling tungkol sa kanyang buhay at gumagamit din ng peking ID. Ang rason kung bakit ito nakaayos bawat Biyernes ay nag-a-attend siya ng Juma prayer sa isang moske. Pagkatapos malaman ang lihim na iyon, ibinahagi ni Priya ang impormasyon sa kaibigan niyang si Shanshal. Di tumagal, nagdesisyon naman itong kumprontahin na ang kanyang mister at nang ginawa niya iyon, umiyak daw si Amit sa kanyang harapan nang humihingi ng patawad. Kaya dala ng kanyang pagmamahal, nang nag-aalala din sa sasabihin ng iba at nang dahil sa kagustuhan niyang magkaroon ng ama ang kanyang anak, nagdesisyon siyang patawarin ito at muling bigyan ng isa pang pagkakataon. Gayunpaman pagkatapos maibunyag ang katotohanan, si Amit na ang totoong pangalan ay Shamshad ay iniutos kay Priya na itigil na ang kanyang mga religious ritual, ang pagsindi niya ng insenso at simulan rin turuan ng Urdu ang kanilang anak. Ipinipilit niya rin na papalitan ng pangalan ni Kashish at sinabihan rin siyang magsuot ng damit na naaayon sa alituntunin ng mga Muslim. Nang tumanggi si Priya sa kanyang mga hiling, doon na naging bayolente si Shamshad at nagsimula ang pisikal na pang-abuso nito sa kanya. Taong 2019,
Pumunta si Priya sa Karkota Police Station kasama ni Shanshal para mag-file ng complaint laban kay Shamshad, pero sa ikalawang pagkakataon, muli lang itong umiyak at humingi na naman ng patawad sa kanya sa harapan mismo ng mga pulis. Kaya nang nakakaramdam na naman ng awa sa kanyang mister, muli niya itong pinatawad at iniurong din ang kaso laban dito. Subalit ang totoo, hindi naman talaga ito magbabago. Minsan may mga pagkakataon ding iniimbitahan ni Shamshad ang kanyang mga kaibigan para makipag-inuman sa kanilang bahay, pero sa tuwing hindi sumasang-ayon doon si Priya, binubugbog niya din ito. During sa mga panahong iyon, madalas ding umaalis si Shamshad sa kanilang tahanan nang nagsasabing marami lang daw siyang kailangan gawin na trabaho. Subalit kalaunan lalo pang nadurog ang puso ni Priya nang nalaman niyang kasal na pala dati si Shamshad sa isa pang babaeng nagngangalang Afsana at nang may 3 mga anak pa siya rito. Iyon na ang naging hangganan para sa kanilang relasyon at ang lahat ng ito ay ibinahagi ni Priya sa kaibigang si Shanshal. Sa katunayan, sinabi pa nga daw ng isa na kung may mangyari man sa kanya, sana alagaan ni Shanshal ang kanyang anak dahil ito lang raw ang mapagkakatiwalaan niya. Samantala, ayon naman sa salaysay ni Shamshad, noong araw ng March 28, 2020, mga bandang 1:00 ng hapon, naghihiwa nun si Priya ng mga gulay para sa susunod na araw. Nagkaroon daw sila ng pagtatalong dalawa dahil sa nadiskubring sikreto ni Priya at sa sobrang galit daw nito, bigla na lang siya nitong inatake ng kutsilyo dahilan para masugatan siya sa kanyang braso. Ikinagalit niya ng lubos ang ginawa ng asawa na basta na lang di umano siyang nawalan ng kontrol sa kanyang sarili. Sinakal niya si Priya ng mahigpit at hindi niya ito binatawan hanggang sa malagutan ang isa ng hininga. Nang mga oras na iyon, ang walang kamalay-malay nilang anak na si Kashish ay nasa loob lang ng kwarto. Gayunpaman, kahit pamahal at itinuturing na siyang parang totoong ama ng bata, walang awa pa rin niyang tinakpan ito ng unan para patayin. Pagkatapos isagawa ang malagim na krimen, uminom raw siya ng alak habang nag-iisip kung paano ililigpit ang katawan ng mag-ina. Noong una inisip niya itong itapon sa kalapit na kanal, pero dahil may lockdown, napakarami ng nagpapatrol na pulis para magawa ito ng hindi napapansin. Isang fan si Shamshad ng mga crime web series at murder mystery movies, kaya habang nagmumuni-muni kung paano niya ililigpit ang mga labi ng kanyang biktima nang hindi umaalis sa bahay, naalala niya ang eksena sa isang show kung saan may inilibing na isang katawan sa ilalim ng police station. Doon na siya nakakuha ng ideya. Gawa ng nire-renovate pa noon ang kanilang bahay, hindi na siya nahirapan pang maghanap ng pala at tools. Pagkatapos noon, inalis niya ang kama at sofa sa kanilang kwarto at doon na siya naghukay ng isang butas banda sa isang sulok noon. Inabot siya ng ilang oras para lamang maghukay ng libingan na may lalim na nasa 7 hanggang 8 talampakan. Nang matapos niya ito, bumili naman siya ng 20 na pakete ng asin mula sa palengke bago mabilis na bumalik sa bahay. Sunod nun, ilinagay niya ang mga labi sa hukay, kasama na rin ang cellphone at relo ng biktima bago tuluyang tinakpan iyon ng asin at lupa para hindi mangamoy. Tinakpan niya rin ang pinakaibabaw ng semento para masecure ang buong libingan. Pagkalipas ng ilang araw na pagpapatuyo, pinatungan pa niya ito ng vinyl mat sa ibabaw bago ibinalik ang sofa at kama sa dati nitong pwesto. Sa kanilang investigasyon, naibunyag kalaunan na ang isang motibo ni Shamshad sa pagpatay ay konektado sa pinapagawa niyang bahay. Sa pamamagitan ng pagkitil sa buhay ni Priya at ng anak nito, sinigurado niya sa kanyang unang asawa na si Afsana na hindi niya maibabahagi sa dalawa ang propiedad. Isang bagay kasi iyon na mahigpit niyang tinututulan. Bukod pa doon, napag-alaman din nila na ang isang dahilan lang talaga kung bakit niya pinakasalan si Priya ay para i-pressure itong magpa-convert sa kanyang relihiyon pagkatapos. Yun nga lang, hindi umayon sa kanyang plano ang mga pangyayari. Upang kumpirmahin ang mga buto na na-recover ng mga otoridad sa hukay, nagbigay ng DNA sample ang ina ni Priya sa mga kapulisan kung saan lumabas sa resulta na ito ay 99.99% match. July 2020, tuluyan ng inaresto ng mga kapulisan si Shamshad at ito ay humarap sa kasong double murder at tampering with evidence. Tumagal ng ilang taon ang takbo ng paglilitis dahil sa pandemya, pero sa huli, siya ay nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong nang wala ring posibilidad sa parol. Samantala, ang mga officers naman na walang ginawang aksyon sa mga final na report ni Shanshal ay humarap naman ng suspensyon sa kanilang trabaho. Sinabi din ng mga kapulisan na kung sino mang officers ang matatagpuan nilang guilty ay sisiguraduhin nilang haharap sa malupit na parusa. Ang masasabi ko lang,
Naging malaking tulong sa kasong ito si Chanchal dahil kung hindi dahil sa kanya, siguradong hindi na talaga mahanap ang mag-ina. Naging totoong kaibigan siya kay Priya at hindi rin ito basta-bastang sumuko para matanggap nila ang hustisya. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakantuhan.